Napasinghap ako nang makakita ng isang hindi kanais-nais na bulto ng kahapon. Of all the people in this world, eto pang taong itong makikita ko ngayon. This was unexpected but annoying. Hindi ko inaasahang makikita ko pa siyang muli. Bakit kasi sa dinami-dami ng tao sa mundo ay siya pang magiging ka-business meeting namin nitong amo ko? Hindi ko maiwasang pagmasdan siya habang hindi siya nakaharap sa gawin namin. I guess he changed a lot. The way he dressed, ibang-iba sa nakilala ko dati. Pati ang pangangatawan niya ay nagbago na rin. Because he gained more muscles, hindi tulad dati na medyo payat. Alagang-alaga na siguro siya sa gym ngayon. Maliwalas din ang mukha niya, hindi tulad noon na may maliit na bigote pa. But wait, why was I comparing his old and new psyche? Kung marami mang nagbago sa kanya, well, I don't care. Hindi rin ako nagpunta rito para purihin ang mga pagbabago na itsura niya. Gusto ko na lang sanang umatras sa meeting nila. Hindi dahil sa hanggang ngayon ay apektado pa rin ako. Of course not. Kung hindi dahil ayoko lang talaga siyang makaharap. Siya kasi ang dahilan kung bakit ako nakagawa ng malaking pagkakamali noon sa buhay ko. But then I realized na baka nangyari yon dahil may mga dahilan ang Diyos. Lumingon ako sa katabi ko. Sabi ng karamihan kapag may isang importanteng tao raw na nawala sa buhay mo, bigla, may kapalit din daw yon na masigit pa sa nawala. And at the end of the story, pasasalamatan mo yung taong pumunot dulo na lahat dahil siyang naging dahilan para mahanap mo yung taong magbibigay kabuluhan sa buhay mo. Yeah, and that's my only son. I was blessed for having him in my life. Siyang dahilan na lahat. Maybe I should thank him for that. Kasi may Sandro ako sa buhay ko na lubos na nagpapasaya sa akin ngayon. Taas no ako nagpatuloy na naglakad palapit sa taong yon. Siguro naramdaman niyang may taong paparating kaya napalingon siya sa amin. Nakita ko kagad ang ekspresyon ng mukha niya. Nagulat siya na makita niya ako sa wakas. Nagtamang aming mga mata. Hindi ko binawi ang tingin until he reached his direction. Mr. Marvin Gomez, my boss confirm. Yes, it's me, Mr. Vergara. Nagkamay sila sa harap ko. By the way, this is Sylvia Fuentes, my assistant secretary. Pakilala sa akin ni Franco. He didn't need to introduce us dahil kilala na ako ng taong ito. Hindi lang basta kilala. Hi, how are you, Sylvia? Ninilahad ni Marvin sa akin ang kamay. I'm always fine, Mr. Gomez. Nag-alinlangan pa akong makipagkamay pero tinanggap ko na rin. Makalipas ang ilang segundo. Naramdaman kong bahagya niya pagpisil sa kamay ko na siyang dahilan kung bakit ko agad binitawan ang kamay niya. I saw him smile but I ignored it. Pagkaraan ay inalok niya kaming umupo. Ibinaghila naman ako ni Franco na upuan, saka sabay kaming naupo sa harap ng kamiting namin. They ordered some finger foods for us. Hindi nagtagal ay sinimulan na nilang discussion about the business orientations, plans, etc. Pati na yung contract signing ay diniscuss. Ako naman ay nakafocus lang sa pakikinig ng usapan nila at pagsusulat ng impormasyon sa dala kong papel. Maya-maya ay matagumpay na natapos ang lahat at nagkapirmahan na rin ang dalawa. Pinapakaramdaman ko lang sila hanggang sa magkamayan ulit sila sa harap ko. Narinig ko nagpaalam na si Marvin kay Franco. Buong akala ko'y aalis na rin kagad si Marvin dahil narinig kong may importante pa raw siyang gagawin at aasikasuhin. I check my notes kung nakuha ko ba lahat ng tamang impormasyon. Sa meeting nila, I also arranged the documents and put it together on my things. Hindi ko pinapansin ang nasa paligid ko dahil tapos naman na sila sa lahat. Excuse me, Via. Nagtaas ako ng mukha. Can I talk to you? Kahit sandali lang. Nakita ko sa dulo ng mga mata ko ang bahagyang pagtataka ng katabi ko. Kumunot ang noo ko. Gusto lang kitang makausap kahit sandali lang. If you'll excuse us, Mr. Vergara. Lumingon si Marvin kay Franco. Sure. Tumingin sa akin si Franco ng matiim. I'll wait for you in my car, Via. Yes, sir. Yun lang ang sinagot ko sa nagtataka mga titig niya. Franco left us at dumiretso na patungong parking area. It's been a while. So how are you now? Tanong ni Marvin ay kinalingon ko sa kanya. I'm fine. Maikling sagot ko. I see. You look so very fine. Tumangutango pa siya. Well, ikaw rin. Yeah, I changed a lot, Via.
Salamat dahil tinuruan mo ako kung paano baguhin ang sarili ko para maging mas mabuting tao. Ako raw ang dahilan? How come? At least pareho kaming kontento sa buhay namin ngayon. Where is Macy and the baby? Diretsong tanong ko. I don't know. Ha? I mean, there's really no baby between us. What? Siyempre, nagtaka ako sa nalaman. The baby she insisted is not really my child. I knew it before our wedding. Siya mismo umamin sa akin. Natulala ako sa nalaman. Nagawa lang niyang ipaangkin sa akin ng bata noon dahil sa malaking inggit niya sa'yo. Napanganga ako sa mga revelasyon niya ngayon. I never thought na magagawa yun sa akin ni Macy. Tinuring ko siyang tunay na kapatid. Dahil lang sa inggit niya sa akin, nagawa niya yung lahat. Sana mapatawad mo pa rin siya tulad ng ginawa ko. Kahit na nakakalungkot at nakakapanghinayang ang nangyari sa relasyon natin. Sumeryoso ako at huminga ng malalim. Past, Marvin. Madali lang magpatawad. Matagal na rin naman yun. Can we be good friends again, Sylvia? Sabi nito sabay hawak sa kamay ko. Sorry for what I've done to you. Sana mapatawad mo ko. Pinagsisisihan ko ng lubos ang minsang kahinaan ko noon sa relasyon natin. Hindi ako gumalaw at napatingin lang sa mga kamay namin. Then I look at him. Tinatansya ko kung nandun pa rin ba yung puot at galit ko sa kanya noon. Pakiramdam ko, naka-move on na ako. Nagsimulang maglaho ang galit ko nang isilang ko ng pinakamamahal kong anak. Bakit hindi ko tanggapin ang kanyang alok? Naging mabuti naman din siya sa akin noon. I had accepted the fact na hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro, may ideal na tao para sa atin. Napangiti ako ng bahagya. Sure, matagal na kasi yun. Don't worry Marvin, naka-move on na ako kaya kalimutan na natin ang nakaraan. Ngumiti siya. Friends? Sure friends. Tinanggap ko nakalahad niyang kamay. Peace. Magkasabay pa kami sa pagsambit nun at saka nagtawanan ng bahagya. I must say, mas gumaan ang pakiramdam ko dahil sa pagpapatawad. Naghiwalay ang mga landas namin na may ngiti sa aming mga labi. Ang gaan sa pakiramdam. Who's that guy? Bungad agad ni Franco pagpasok ko pa lang sa kotse niya. Talaga? Tinatanong niya kung sino yun? Marvin Gomez. Alam ko. Tumaas agad ang kilay ko. Kilala mo na siya? Bakit ang tagal niyong mag-usap? Sunod-sunod ang tanong niya. I rolled my eyes habang kinakabit ang seatbelt ko. Tapos humarap ulit ako sa kanya. Parang 10 minutes lang. Matagal na kagad. Natawa ko ng bahagya siyang nakakunot niyang noo. Kung hindi ko lang siya kilala, baka isipin kong nagsasalo siya. Then why are you laughing? Wala lang. Teka, bakit ba? Masama na bang matuwa ako? I said that mas lumawak pa ang ngiti ko dahil sa pagsusuplado niya sa akin. So, you already know him, ha? Imbis na sagutin ay tanong niya ulit. Yes, kilalang kilala namin ang isa't isa. Mas lumalim ang pagkunot ng noo niya. Your boyfriend? Actually, he's my ex-boyfriend. Diretsong sagot ko. Tumigas ang anyo ni Franco at sumimangot. Okay. Hindi na ulit siya nagsalita at nag-focus na lang muli sa daan. Ako naman ay nagtaka sa ikinikilos at pinapakita niya sa akin. Gayunpaman, hindi ko pa rin lubos maisip na pagkatapos ng ilang taon ay magkikita pa kami muli ng dating boyfriend ko. May phone rang. Sinilip ko yon tapos binalik ko sa bag ko nung may nakita akong unregistered number sa screen. Bakit hindi mo sinagot? Franco asked. Unregistered number kasi. Paano ko importante? At paano mo malalaman kung sino kung hindi mo sasagutin? Sa bagay, tama siya. I decided to answer my phone kahit hindi ko naman ugali talagang sumagot kapag unregistered number. Hello? I'm glad you answered my call. Sabi ng nasa kabilang linya. Sa boses pa lang ay alam na alam ko na kung sino yun. Hey, napatawag ka kaagad? Tinitinan ko lang kung sa'yo talagang number na to. Sagot ni Marvin ay kinangiti ko. Silly, ano namang akala mo sa akin? Magbibigay ng hindi ko number? Grabe ka, we both chuckled. Yeah, like the old times. Natawa ulit kami. Hindi mo pa rin pala nakakalimutan yun? Hindi, because someone like you is hard to forget. Biglang pumreno ang tawa at puso ko sa biglang pagpareno rin ng katabi ko sa sasakyan. Sumulyap ako sa boss ko, tinaasan siya ng kilay. Ganun ba? Well, ang ganda ko naman para hindi mo kagad makalimutan. Ako kasi madaling makalimot. Pabirong sagot ko. Yeah, I agreed with you, Sylvia.
You really are beautiful. Kaya nga mahirap kalimutan. Mas lumawak ang ngiti ko. Parang naglolokohan na yata tayo dito. Anyway, baka busy ka na sa mga oras na to. Oh yes, we'll hang up this call now. Tatawag na lang ulit ako mamayang gabi. Sure, Marvin. Bye. Bye for now, Sylvia. Medyo sandali lang kami nagkausap ni Marvin dahil ang katabi ko parang nananadya na. Binibilisan ang takbo ng kotse tapos biglang magpapreno. Hinarap ko siya pagkababa ko sa cellphone. Kitang-kita ko sa mukha niyang iritasyon at ang pagkunot ng noo habang nagmamaneho. Pinagtaasan ko siya ng kilay nang bigla siyang humarap sa akin. Nananadya ka ba? May problema ba tayo, sir? Pikon kong tanong dahil munti ka na talaga ako masubsob. Buti na lang at may seatbelt na nakakabit sa katawan ko. What? Nananadya ka nga. Hindi kita maintindihan. Nairita niyang sabi. Hindi rin kita maintindihan. Lalakasan mo pagpapatakbo, then bigla-bigla ako magpumreno. Aatakihin yata ako sa'yo ng high blood eh. Kung ayaw mo ako sumakay dito sa kotse mo, hindi hintumot, magta-taxi na lang ako pabalik sa office. Malalim siyang humugot ng hininga. Stay. Then medyo binagalan ng pagpapatakbo ng kotse. Pagkatapos ng angilan ay wala na ulit kaming kibuan hanggang sa makarating na kami sa kumpanya. Nauna akong lumabas ng kotse at naunang lumakad. Papasok sa gusali, alam ko ng amo ko siya at wala akong karapatang tratuhin siya ng ganon. Pero mali ito sa inasal niya kanina. Nakakairita din kaya? Ano kayo problema ng isang unit bigla na lang nag-iibang timpla? Don't tell me nagsiselos. No, wala namang dahilan. Imposible naman yun. Balisa ako habang nakaharap sa computer at tinatapos ang naiwang trabaho kanina. Magdadapit hapon na pero hindi pa rin kami nagkikibuan ng amo ko. Hindi din niya ako tinatawag at inuutusan. I knew, may mali sa sinabit inasal ko kanina, pero apektado pa rin ako sa pananahimik niya. Nakokonsensya rin ako sa pasagot-sagot sa kanya. Siya pa rin ang nagpapasahod sa akin, so I had to treat him right kahit kung minsan sumusobra din ang ugali niya na siyang ikinakainis ko. Ano kaya kung puntahan ko na lang siya at humingi ng paumanhin? Gusto ko siyang puntahan pero parang ayaw namang gumalaw ng mga paa ko patungo sa opisina niya. Wala naman din kasi akong maisip na dahilan para pumasok sa loob. What if dalhan ko siya ng kape? Peace offering lang. Kahit wala akong maisip na ginawa para magalit siya sa akin. Bahala na nga. 11:30 na ng gabi pero hindi pa rin ako makatulog at pabiling-biling lang sa higaan. Sari-sari mga naisip ko about my situation between Franco and Marvin. Both of them were occupying my thoughts. Sa totoo lang, parang hindi naman kapanipaniwalang kailangan talaga namin magpanggap ni Franco sa harap ng iba, lalo na sa pamilya niya. It was not because ginugulo siya ni Tricia, ay pagpapanggapin na niya ako. Pakialam ko ba sa problemang kinakaharap niya? And about Marvin, nakakalito because he was back again. At ilang oras pa lang nakakaraan na nagpaparamdam na siya at hindi ko na nga alam pinapansin. I didn't want him to feel na may pag-asa pa. I didn't know why it was all happening. Yung dalawang taong parehong may kinalaman sa nakaraan ko yung nagbabalik ngayon. Gustong-gusto ko na sanang sabihin kay Franco yung dinigit niyang nangyari 4 years ago, but I didn't know how and where to start. I hugged my cell phone. Kanina pa talaga ako nangangating tawagan siya para sana makipag-ayos dahil hindi ko talaga napilit ang sarili kong kausapin siya kanina bago mag-uwian. How about idaan na lang sa text? Mas nakakahiya kasi kapag tumawag ako ng ganitong oras ng gabi sa kanya. But in the end, I decided to send him a text message. Before texting him, ay pinalitan ko muna ang pangalan niya sa phone book ko. To boss, please, peace na tayo. I'm not comfortable with your cold treatment towards me. Siguro tulog na siya at hindi na mag-reply. Kaya nilagay ko na lang ang phone ko sa side table at humiga ulit. At least, I did my part to reconcile kahit hindi mo lang niya ako pinansin. Bahala nga siya. Pumikit ako at pipilitin na lang matulog. Maya-may tumunog ang cellphone at mabilis pa sa 5 segundo na kinuha ko yon. Feeling excited na tiningnan ko kung sino tumatawag pero nadismaya ako nang hindi yun ang inaasahan ko. It was my mother. Kinabahan ako ng bahagya dahil hindi naman ugali ni Mommy ang biglang tumatawag ng ganitong oras. Mommy? Hi, I miss you darling. How are you? I miss you too, Ma'am. I'm fine. Kayo, kamusta? Si Dad, si Ate. We're all fine, anak. Oo nga pala, nanganak na si ate mo kanina and it's a baby girl.
Ang cute ng pamangkin mo, anak. Masayang balita ni Mommy. Really? Oh, how I love to meet my niece. Send my congrats to ate, Mom, please. And send me the baby pictures. Sure, darling. Later. Anyway, good news pala, anak. We're all planning to visit you there. Malapit na, anak. Magkikita na rin tayo sa wakas. What? You guys are coming home? Nagulat ako. Yes, kami na lang uuwi dyan kasi parang wala ka namang balak na magbakasyon dito sa amin eh. Nagtatampo na kami ni Dad sa'yo, anak. Miss na rin kasi namin ang bunso namin eh. How I love to go there for a vacation, ma'am. Pero busy lang kasi sa work. Pasensya na po. Goodness, I didn't expect na nagpaplano na silang umuwi. It was good news. Pero nakakakaba para sa akin. Kaya nga kami na lang ang magbabakasyon eh. Why, darling? Aren't you excited? Himig nagtatampong tanong niya sa kabilang linya. Siyempre, excited po ako, Mami. Pero bakit naging bigla naman yung desisyon niyo magbakasyon ni na Dad at ate? Is there any problem that I didn't know? Natawa siya. No, anak. Grabe ka naman. Kung magbabakasyon, may problema ka agad. Actually, matagal na namin plano ng dad mo yan. And now, nanganak na si ate mo kaya tuloy na talaga kami. And besides, payag naman ang asawa ng ate mo. Marami pang sinabi si Mommy pero hindi na masyadong nag-absorb ng utak ko. Yung uuwi silang talagang bumabagabag sa akin ngayon. Anak, I'll go ahead. Matulog ka na dahil may pasok ka pa bukas. Bye, Iha. I love you and see you soon. Take care. I love you too, Mom. Bye. They were really coming home. This was really the end of my untold secrets. Matatapos ng paglilihim ko sa kanilang lahat, may tears began to fall dahil sa samot-saring pangamba. Ang dala-dala ko ngayon. I was very unfair to them. Natiis ko silang lahat pati ng anak ko. God, ikaw na po ang bahala sa araw na makita at malaman ni na Mama ang tungkol kay Sandro. I didn't want to disappoint them pero nangyari na. I was just hoping na hindi sila mamuhi sa akin at tanggapin nila ang anak ko. Franco's POV. 3 beses ko nang binabasa ang mensahe niya. I took a heavy sigh. Bago ako tuluyang nagpasya na sagutin siya pabalik. Tovia, it's okay. Why are you still awake? Hindi lang makatulog. Thinking a lot of things, she replied. Nangunot ang noo ko. 30 minutes had passed pero gising pa rin siya. My fingers type another message. Iniisip mo ba yung dating boyfriend? Naghintay ako ng reply niya pero natagalan bago ko natanggap ang reply niya. You're wrong, he's not counted. Gusto mong malaman kung anong gumugulo sa isipan ko? Naisipan kong tawagan siya to know what was that. Nakaraming ring na muna bago niya sinagot ang tawag ko. She didn't speak at puro buntong hininga lang niya ang naririnig ko. You speak now and let me know what is it. Pero hindi pa rin siya nagsasalita. Sylvia, I'm waiting. But still she didn't speak. Okay, wala ka naman palang sasabihin. Good night and take your rest now. Pareho pa tayo may pasok bukas. I just said na hindi talaga siya nagsalita. Naguguluhan na kasi ako sa sitwasyon ko. She suddenly said. Then let me know about it. Yung Marvin ba yun ang problema mo? No, he's only my ex. Wala siyang kinalaman dito. It's all about my past. I swallowed hard. Aamin na ba siya ngayon? Pareho kami natahimik at puro malalim na hininga lang ang naririnig namin. I have some question to you, Sylvia. Please answer me directly this time. Is this about the girl you met 3 years ago? Sylvia's POV. Yeah, I know it was you. Kahit ilang ulit mo pang itanggi sa akin ang tungkol sa nakaraang meron tayo. Napalunok ako sa pahayag ni Franco sa kabilang linya. Until now ay ginigit talaga niya ang nangyari noon. I lost my tongue this time. What should I respond? Dahil sa parting ito'y wala na talaga akong kawala. Silence means yes. Untag pa niya sa kabilang linya. What if? Bumuntong hininga ko. I knew. Naghihintay siya ng sagot ko. What if? Will you please answer me directly, Sylvia? Sabi niya sa matigas na tono. It's just a yes or no. Bakit hindi mo ko kayang sagutin ng diretso? Lasing ka ba? Bukas na lang tayo mag-usap tungkol dito. I suddenly changed my mind. Gustong-gusto ko nang umamin. But I think this was not the right time kasi lasing siya. Sabihin ko man ngayon pero makakalimutan din niya bukas.
Alam kong sinasabi ko ngayon kahit medyo lasing na ako, Sylvia. Sige, ako yon. Isang tangang babae na pumatol kagad sa isang lalaki hindi ko man lang kilala. Binigay at pinagkatiwala ko kagad ang sarili ko noon. Kahit isang beses lang kami nagkita. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko habang sinasabi yun ng diretso. What now? Pagtatawanan mo ba ako sa katangahang nagawa ko sa buhay ko noon? I felt so disappointed with myself. Si Marvin ang pangunahing dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng yun. Sobrang nawalat na saktan ako sa kanya sa sarili kong best friend. Niloko kong pareho ng dalawang taong pinakamamahal ko at pinagkakatiwalaan ko noon. My voice started to tremble. Pero hindi ko pinagsisisihan ng lahat dahil tapos na yun. Nakaraan na lang lahat. Then I ended the call. Hindi ko kayang idugtong ang tungkol sa anak ko. Medyo mahinang loob ko na isiwalat sa kanya si Sandro. Tumawag ulit si Franco but I refused it. Nasabi ko nang gusto niyang malaman. I knew may kulang pa sa inamin ko. Lasing siya kaya sinasantabi ko na munang tungkol sa bata. May tamang panahon para malaman niya ang totoo. Sa ngayon, sina ma'am, dad at ate munang iisipin ko. Ang plano nilang pag-uwi. Tanghali na ako nagising dahil sa puyat ko kagabi. Nagmamadali ako nag-ayos ng sarili bago pumasok sa trabaho. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Mommy, good morning! Salubong sa akin na anak ko sa ibaba na hagdan. Agad ko siyang nilapitan at hinalikan sa magkabilang pisngi. Morning to, sweetie. Go work, mommy? Nabubulol na tanong niya. Yes, my baby. Okay, mommy. Take care. I love you. Ngumiti si Sandro, tinalikan ako sa pisngi. Nakangiti din ako habang pinagmamasdan ang kanyang maliit na mukha. Kamukhang kamukha talaga ni Sandro ang kanyang ama. Walang duda. Thanks, sweetie. I love you too. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi at noo. Franco's POV. Nagmamadali akong maglakad pasok sa company ko. Shit, late na talaga ako. Kasalanan mo to, Sylvia. Nagmamadali ako dahil gusto ko siyang kumprontahin. She already admitted the truth last night pero kulang at malabo. Good morning, sir. Each of the employees greeted me anywhere in the hallway. Tangulang sagot ko. When I was inside the elevator ay puro pagbati rin nilang nabungaran ko. They even gave me a wide space nang nasa loob na ako. One of them pressed the button. Nang unti-unti na lumalapat pa sarang pinto'y may nakita ko isang babae na nagmamadali para lang makasabay sa amin. Sylvia, it means hindi rin siya nakapasok ng maaga. We are both late. Iniharang kong kamay ko para makasabay siya sa amin sa elevator. Thank you, sabi niya habang hinihingal. Sa tingin ko hindi niya alam na nasa paligid ako. She let herself in and stayed near me dahil sa tabi ko lang may malaking space. Nakita ko na pinagtitinginan kami ng mga tao sa loob at nasa gitna kami. When she noticed the stairs ay nag-angat siya ng tingin sa akin. Sir, good morning. Nagulat siya nang makita ako. Lumapit ako sa kanya, then I snake my hands around her waist. Hi, good morning. Ngumiti ako ng bahagya sa kanya. You didn't notice me here? Ganyan na ba ako kaliit sa paningin mo? I asked her. Kitang-kita ko pamumula na magkabilang pisngi niya. Napasinga pa siya ng marahan. Hindi niya inaasahan na gagawin kong gesture na yon. Well, after her confession last night, mag-aalangan pa ba ako para ipakita kung ano talagang gusto kong gawin? I'm sorry, sir, kung late ako ngayon. Nagmamadali rin kasi ako kaya hindi ko kayo napansin. Sagot niya na pasimpleng inaalis ang kamay ko sa bewang niya. Excuse me, sir. May nag-excuse nang bumaba sa pangatlong floor. Tahimik lang kaming pareho sa loob. Pero may mahihinang nagsasalita ng mga empleyado. Pero kahit mahinay, ramdam ko kung ano mga pinag-uusapan nila. That's what I saw with their stares. Totoo kaya yung issues na lumalabas about sa kanila ni Ms. Fuentes? Meron pang tanong ng mga ito. Napapailing na lang ako at nagpapatay mali siya sa mga naririnig. Napabuntong hininga si Sylvia nang hawakan kong kamay niya at dahan-dahang kinaladkad palabas ng nasa floor na kami ng office ko. Sir, sinubukan ni Sylvia ang kumawala pero hindi ko siya pinayagan. Bago kami tuluyang lumabas ng elevator, humarap muna ako sa mga nasa loob pa. Anyone, do not confuse yourself with the issue. We're in a relationship before and Sylvia is special to me. Muling napabuntong hininga si Sylvia at masamang tumingin sa akin. What did you think you are? Excuse me. At ipinagpatuloy ko ng paghihila rito palabas ng elevator. I smiled dahil nagpahila naman siya without complaining. Kaya naman pala, may nakaraan sila ni Sir. Bagay sila ni Sir.
Look at them. They look so perfect. Siguro nagkahiwalay yung mga yan at nagkabalikan na ngayon. Napangiti ako sa narinig ko sa kanila. Wala akong pakialam kung ipagkalat nilang nangyari. Mas pabor nga yun para malaman ng lahat ang meron kami ngayon. Hanggang sa nakarating kami sa loob ng office ay hawak ko pa rin ang kamay niya. What was that? Hindi ko na siya pinatapos sa sasabihin niya. Sa halip ay sinandal ko siya sa tingding at hinalikan. Naramdaman ko mga kamay niya sa dibdib ko at pilit niya akong tinutulak palayo. Pero hinila kong katawan niya at hinalikan ng malalim hanggang sa tumigil sa pagtulak sa akin at hinayaan akong halikan siya ng malaya. Kiss me back please. Bulong ko. Hindi naman ako nabigo when she responded to my kisses. Bakit sinabi mo yun sa kanila? She was panting when I let go. Why? May mali ba sa sinabi ko? I was also panting. Ewan ko sa'yo. Mas pinapagulo mo pang sitwasyon at mas binibigyan mo pa sila ng pagkakataong pag-usapan tayo. Ginawa ko yun para tigilan ka na nila. So I'm free to hold your hand and stay close to you like this. Hinila ko siya patungong couch. Nagpupumiglas na naman siya. May trabaho pa akong tatapusin. Ano ba? Later boss, let's talk first. May gusto pa akong klaruhin sa'yo. Then we sat down. Ano pa bang pag-uusapan nating dalawa? Galit na talaga siya. Ngumisi lang ako. You? Ako? Yeah, about what you said last night. Ngayong naamin na ni Sylvia kay Franco na siyang babaeng nakasama niya, noong gabing yun, maamin na rin kaya niya na nagkaroon sila ng anak? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.